ang tapat at di tapat na alipin. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinabi po ba ninyong ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ang Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan ito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping yon kapag kadinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping yon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at sinimulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon ngunit hindi naganda ni sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwala ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Kuya Jo, ano po ang sa inyo rito? Mga kapatnubay, ayan po asala sa Diyos magan mano mabigat na pagkakasala, parurusahan po siya ng Diyos ayon sa bigat sa nagawa nating kasalanan. Kaya hindi po pareho ang parusa ng Diyos sa nagsinungaling kaysa pumatay ng kapwa. Mas magaan po ang parusa sa nagsinungaling at mabigat naman sa pumatay. Ayun, ang kay Kuya Jo na nasilip dun sa aking binasa na yon. Dito kasi sa verse 47, Kuya Ben, at ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito ay tatanggap na mabigat na parusa. Yung palang nakakaalam ng kalooban, pagkatapos ay hindi ka naman, alam mo na ha, iyon ang mga batas ng Diyos. Pero alam mo na pala, pero hindi mo naman pala sinunod yun, mas mabigat pala yon. Pero dito naman sa isa, ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng mas magaang na parusa. Ano po ang inyong nakikita rito? Alam niyo po, kasi kanina pa natin tinatalakay yung preparasyon ba, laging maging handa tayo sa pagdating ng panahon. Kung tayo ay malapit sa kamatayan, hindi kasi natin alam. Kanina po natin ito pinag-uusapan eh. Dito tayo umiikot sa mga usaping ito eh. Yung paghahanda eh. At natuunan natin ang pansin yung paano tayo maghahanda. At sinabi nga po natin, tayo ay matutong makipagrelasyon sa Diyos. Matuto tayong tumingin sa nangangailangan. Matuto tayong magbigay sa mga taong naghihingi sa atin. Pero maganda yung tinatanong niyo sa akin, Kuya Men, na bagay na ito sa binasa mo sa chapter, ano ba ito, sa 11? 47. 47. Verse 47. At ang aliping nakaalam ng kalooban. Ito po kasi, ito yung mga pinangangambahan ng katulad ko, no? O marahil katulad natin, bawat sa atin. Alam niyo po kung bakit. Ang isang mangangaral, ang isang ebanghelista, o isang tulad sa atin na nagbibigay ng ebanghelyo, at tayo ay nagbibigay ng paliwanag, yung pananagutan natin doble. Kaysa doon sa mga tagapakinig lamang sa atin. Kasi habang tayo ay nangangaral, dito ay mayroon tungkulin tayong nakaatang sa ating mga balikat ng pagbibigay ng katuparan sa ating mga sinasabi, sa ating sarili. Dapat masalamin sa bawat mangangaral ang kanyang sinasabi sapagkat lumalabas dito, alam mo ang utos. Alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Alam mo kung ano ang tama at mali. Subalit ginagawa mo yung mali, pero sinasabi mo sa iba, naku, tagilid ka rito. Sapagkat ang ibig pong sabihin nito, masigit ka dapat na tumupad sa iyong tungkulin at gampanin, pananagutan, at sa iyong ipinangangaral sa iba, kaysa doon pa sa pinangangaralan mo pa lang, sapagkat sila'y nakikinig pa lang.
Alam niyo po, sabi nga rito sa mga lingkod ng Diyos, sa unang Korinto, Kabanata 3, maikli lang po, basahin muna natin. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagkat ito'y hindi pa ninyo kaya at hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Mayroon pa kayong inggitan at alitan, at iyan nagpapakilala lang, makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Ito dito po sa sinabing ito ng lingkod ng Diyos na ipinangaral niya, tayo, katulad nito na nagsasabi sa ating mga tagapakinig. Ano pong ibig sabihin? Malawak na. Kapag binigyan ka kasi ng autoridad, pag binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na maging isang evangelista at pang mangangaral, lalong-lalo na po dito sa radyo, lalong-lalo na sa napakaraming tagapakinig, sana tandaan po ng bawat isa sa atin na gumagamit ng katulad nito, lalong-lalo dun sa ibang nating mga kasama rin na nasa broadcast o nasa media, na yung pananagutan ng bawat isa sa atin ay higit sa mga tagapakinig, sapagkat habang sila'y binibigyan lang natin ng gatas at lumalaki tayo, ang ibig sabihin nun, ang kinakain na natin ay yung malalaking bagay na at nakakaalam na tayo sa dapat mangyari at maganap sa buhay na ito. Kuya Bert? Alam mo, Kuya Min, ang nakita ko naman dito, nakapagtawag ng pansin sa akin, itong tanong ni Pedro No, sabi niya, itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi ba ninyo ang talingagang ito para sa amin o para sa lahat? Parang iniiba ni Pedro yung sarili niya, no? Ini-excuse niya. O silang 12, wala pong excuse dito. Parang sinasabi ng Panginoon sa kanya, walang excuse dito. Kung sinong dadatnan ng Panginoon, ng kanyang Panginoon na gumagawa, gumagawa. Hindi yung katulad ni Juan na katulad ng tanong kanina nung tanong nung nakarang hindi na kailangan gumawa. Kung sinong dadatnan ng Diyos na gumagawa, siyang pamamalahan niya doon sa kanyang kaharian. Amen. Di ba? So katulad natin, gumagawa tayo Hindi naman natin sinasabi o pinagmamalaki ito. Gumagawa tayo. Sa abot ng ating makakaya, tayo ay gumagawa. Sana abutan tayo ng ganitong mga bagay upang masigurado natin ay talagang kapiling tayo ng Diyos. Amen. Di ba?